Hi guys, okay. So, topic natin ngayon is tungkol doon sa may tindahan guys, no? So, kung ikaw ay nagbabalak ng magkaroon ng tindahan, so ito lang masasabi ko ha. Dapat handa ka din ma-stress. Alam mo kung bakit? Ang pagtindahan kasi guys, maganda siya tignan kung puno. Pero, stress po ang katumbas niyan. Bakit? Doon mo kasi ma-encounter yung iba't ibang klaseng tao, pag-uugali ng mga tao. Lalo na doon kung dumating sa point na ipagkumpara-kumpara yung presyo mo sa presyo ng ibang tindahan. Diba? So, wag po nating isipin guys na porket puno ang tindahan is malaki ng benta. Hindi po yun. Kasi ang totoo po guys, yung 5K puhunan sa tindahan, hindi pa nga to kumpleto ha. Pero masasabi ko ha, yung 5K, barya lang po yan. Saan makakarating ang 5K na yan? Hindi po yan kumpleto ang paninda mo kung 5K lang ang puhunan mo sa tindahan. Yeah. Lalo na doon kung ang tindahan mo, lalo na kung ang tindahan mo is doon mo kinukuha, bread and butter mo yung tindahan mo. So yung 5K na yan, barya lang po talaga yan. Tsaka hindi po natin sure yung mga binibili natin is mabibinta po agad-agad. Meron po talaga mai-stock. Nakaka-stress pa doon, hindi naman expired yung paninda mo, isasauli pa nila. So, subukin talaga ang pasensya mo guys kasi meron talaga mga customers, madami po, na balik ng mga items na hindi naman expired. No? Ako na sa mga ganyan eh. Yung ibabalik yung binibili after 10 minutes o 5 minutes binabalik yung binibili nila kasi ganito daw ganyan. Tapos makikita mo bumibili sa ibang tindahan. So wag tayong bastos, no? Bastos kasi pag-uugali ng ganyan eh. No? Wag po nating sabihin na sa kanya or the piso lang naman diferensya. Kasi ibabalik mo kasi doon ka bibili kasi may medyo mahal sa'yo ng piso. So ikaw, hindi ka tanga pag-iisip, no? Hindi ka maggaganyan sa mga tindero, no? Wag kang tulik mag-isip, no? Kung ikaw customer na ganyan. Isipin mo na lang yung kung ikaw mismo ang may-ari ng tindahan na yan, ikaw mismo ang binibilhan. So yan po, tulad na po ang sabi ko, ang pagtitindahan po is napaka-stress po talaga. Hindi po siya madali. Kasi iba-ibang klase ng tao, ugali ng tao masasagupa mo dito. No? Kaya nasa isip nila porket puno ang tindahan, marami kang binta, marami kang pera. Hindi po ganun yun. Kasi yung 5K po, barya lang po yan. Sa totoo lang. Sa mga tindahan po dyan, kaway-kaway sa makarelate ng natin dito, topic natin. No? At doon sa mga nagpapautang naman ng mga tindahan, make sure na yun yung pinapautang nyo is good payer. At doon sa mga nangutang naman, please naman po, may isang salita din naman po kayo. No? Pag sinabi mong doon, yan magbayad kayo. Kung ano ang pinag-usapan nyo, magbayad kayo para makakaulit naman kayo sa susunod. Kasi meron talaga mga tikal, mga kupal magbayad. Yun talaga maiwasan yun guys. Meron talagang ganun. Meron pa dyan nakakalimot-limot na naka-amnesia na. No? So, pasalamat na lang kayo doon sa mga tindahan na nakapautang sa inyo kasi in case of emergency, nakakakuha kayo sa tindahan na yan. Hindi po lahat ng tindahan nakapautang tulad sa tindahan ko guys. Hindi po ako nakapautang dito. Hindi po talaga. Pasensya na. May isang salita po ako. Pag sinabi kong hindi po talaga. Di bali na kung anong sasabihin na sa akin. Basta sa akin, may tindahan, may rules. Yun po ang rules ko sa tindahan ko. Kung ano sasabihin ko, yun po ang masusunod. Kasi ako po ang nag-iisip, ako ang nag-inventory, ako ang namimili, ako ang naglista kung anong wala. Ako ang nag-iisip kung anong wala, kung anong nawala, kung anong nalugi. Kasi hindi po talaga maiwasan na mamalugi kayo. Lalo po dumating yung time na 2 days, mag-iisip ka anong gagawin mo bukas, anong ibibili mo bukas, anong mangyayari. So good luck dun sa mga tindahan, no, nagbabalak ng tindahan, no. Napaka-stress po talaga. Sobra. No? Kung hindi mo kayang harapin yung stress na yan, so wag mo lang subukan. Kung hindi mo kaya.
no? Magkakasakit ka lang kung di mo kayang i-handle yung ganyang klaseng negosyo.